Val Gonzales po, DZRH. Kay Ka-RJ ulit, related dun sa previous question, meron bang kailangang baguhin dun sa batas na sumasaklaw sa concession agreement? Kasi sabi mo kanina Ka-RJ, magsama-samang tao nasa atin. Wala ring nangyayari eh. Dun sa San Jose del Monte, sila lang kasi yung medyo naha-highlights. Pero sa amin sa Tarlac, ang sama ng serbisyo niyan. Ang sama ng serbisyo ng prime water na yan. Wala eh. Ngayon, dun sa San Jose, sila pa rin yung iginigit pa rin nila na sila yung mamamahala uli dun sa pag-supply ng tubig. Samantalang may karanasan na ang mga taga San Jose del Monte City at sa buong mga probinsya na nagulat na lang tayo, napasok na ng prime water ang lahat ng supply, pagsusupply ng tubig, pero palpak yung kanilang serbisyo. Personally kami since 2019 na lumipat kami sa subdivision namin na sinusuplayan ng prime water, walang nangyari eh. So, mayroon bang kailangan baguhin dun sa batas na sumasaklaw sa concession agreement? Kasi yung boses ng tao nagsama-sama na eh. Sa Bulacan, libo-libo yung nagrally nung nakaraan. Wala din namang nangyayari. Ka-RJ. Ito po yung realidad no? Kung ang isang politiko ay merong pangarap na tumakbong maging presidente, gobernador, senador, congressman, at siya ay na-advancean itong mga kontratista na ito, no? Sa tingin nyo ba, pagtatanggol tayo ng interest niyan? Hindi. Iba yung interest nila. Ang interest nila, syempre, yung kapangyarihan, magamit nila dun sa pagkukorap, no? Kaya nga, dapat tapat. Lahat tayo dapat maging tapat, regardless kung anong posisyon. Ano po? Napakabigat nung tanong mo, sir. Pero alam nyo po, hindi na kailangang i-memorize yan eh. Babalikan mo lang yung mga batas natin na nagpoprotekta sa atin, i-execute mo lang yon. Again, sinabi ng Supreme Court, no? Pag nagnegosyo ka, 12% ka lang. Halimbawa, 1,000, dapat ang tubo mo, nandun lang sa 12%. Simula hanggang dulo. So dapat ang COA, ang LGU, at kung sino man, senador, dapat susunod sila doon. Hindi naman natin sinasabi na kaya lahat ng gobyerno eh. Kaya nga mayroong konsepto ng privatization dahil humingi ng tulong. Pero ine-exploit yung privatization scheme. Ano po? Yung mga deregulation policy. No? Ine-exploit yan ng mga very powerful and influential people. Lalong-lalo na kung nakatabihan dun sa kusina. Hindi lang sa Tarlac. Paano direkta? Hindi niya magagawa yun eh. Katulad na sinabi ni Jonathan, paano umusbong yan? Dahil yung DPWH Secretary, nung panahon niya, tahimik na tahimik, gumalaw yung mga tao doon at yun, pumasok na sa maraming JB. Nagulat na lang, paggising ng mga water consumers, hindi naman naluluki yung mga water districts. In fact, kumikita sila. Kumikita yung water districts. Bakit? Papaanong dahilan? Ito ay napunta sa pribadong kontrol. Na may kasabihan nga, ang tubig ay buhay, subalit ang presyo ay nakamamatay. Considering yun ang may supply na maayos, nalatag, pero yung presyo pa rin nakamamatay. So never-ending story itong usapin ng tubig. So kailangan talaga ng isang seryosong hakbang. Hindi lang natin titignan yung batayan ng concession agreement, kung hindi, ano ba yung basis talaga nitong mga kontrata na ito. Diba? Hindi dapat i-treat ang tubig na isang negosyo, una sa lahat. Yung kita ng kapitalista dyan, dapat hindi niya kukunin sa water consumers. Kukunin yan dapat doon sa mga kapitalista na mag-i-invest doon sa particular project na yan, natutubo lang siya ng 12%. Pag lumagpas siya dyan, may problema, di palitan. Ganun lang ho kasimple yan eh. Masyado lang ginugulo ng mga yung mga batikang mga abogado, ibibigay naman sa mga mambabatas para masyadong highly technical. Ganyan din sa kuryente. Ganyan din sa pagpapresyo ng pagkain. Ano po? Para ang daling computein eh. Napakadaling computein. Kung ang kita mo ay 20,000 a month,
Alam mo kung ano yung gastos mo lang dyan sa water utilities na yan o other utilities, pati pagkain. Alam mo agad eh. Eh ngayon, hindi mo maintindihan. Kung ikaw ay sisweldo ng 20,000, saan makakarating yan? Baka 1 linggo lang yan, kapos na yan eh. Takot ka pang pumunta ng ospital, magpa-doktor, kahit meron ka ng nararamdaman. Takot kang pumunta ng ospital kasi unahin mo yung kailangan ng pamilya mo. Yung may pangsaing ka ba? Ngayon tanghalian. Pag uwi mo mamayang gabi, meron bang hapunan? Ano? Bakit ang mga manggagawa kumukuha ng mga dobleng trabaho na dapat 8 oras lang, minsan 16 hours ang isang manggagawa, nagsa-sideline. Kasi kapos nga dahil sa sobrang mahal ng presyo ng tubig, ng pagkain, ng kuryente, ng toll roads, ng petrolyo. Lahat po mahal. So, yan yung ating kaya yung crisis, yung tiyan ho natin talagang ano eh. Oo. Yan ang nakalulungkot na kalagayan natin. So, again, malaki ang magagawa ng ating Pangulo sa darating na State of the Nation address, particular po, no? Kahit unahin natin muna itong issue ng tubig at issue ng pagkain. Ano po? Na ma-address. Mahalaga po yan. Very basic po yan para sa ating human survival. Sir RJ, thank you. Kung susundan yung kababanggit muli na ang Pangulo ay may magagawa, nabanggit na rin ni Sir Jonathan, parang nakakahiya naman dun sa governing agency, katulad nitong luwa, hindi ba kapag sa kanila ang dapat na siyang namamahala sa tubig sa mga probinsya na. Yung luwa, tama ba? Opo. May pananagutan ba ang luwa? Kasi Opo. mukhang hindi gumagampan sa tamang trabaho nila eh. Narinig ko po yung explanation ng kasalukuyang luwa head. Ano? Ang sinasabi nila, pagdating po sa pagpipresyo, yan talagang pananagutan nila yan. Pero yung pasukin yung mga kontrata, dahil nung pumasok ang prime water sa mga kontratang to, hindi naman wala yung signature ng luwa, hindi sila party. No? So ang kontrata ay sa pagitan na lang ng LGU at ng Prime Water? Ginapang ng hating gabi o paanong? Technically po yung kontrata ay sa LGU, sa Local Water District. So, Local Water District at Prime Water ang may joint venture. Kaya nga, several joint ventures ito. Kasi iba po, halimbawa sa amin po, sa San Jose del Monte, San Jose Local Water District. Pero siyempre, under ng administration din yan ng luwa, pero may autonomy po yan pagpasok sa mga kontrata. Kaya may mga ilan na maliliit na mga bayan, maliliit ang consumer, hindi ito pinagtripan ng mga bilyar. Hindi ito pinagtripan hindi in-interest ng Prime Water. Ang in-interest ng Prime Water, yung malalaki ang mga populasyon na bayan, yan talaga yung kinuha nila. So, umaabot po yan ng halos 7 milyon na consumer ang na-subject po sa mga joint venture agreements. Last na lang ho. Sige, kay ka-RJ uli. Dapat bang i-review na yung lahat ng kontratang pinasok ng Prime Water na to? Dahil wala eh. Lahat ng lugar na pinasok nila, palpak eh. Parang may narinig kasi ako dati, ang sabi daw ng management ng Prime Water, hindi sila maglalabas ng pera na manggagaling sa bulsa nila kung hindi yung perang manggagaling dun sa revenue na sinisingil nila sa mga consumer. Ano, ipapareview mo ba ka RJ yung kontratang lahat ng pinasok? Luzon, Visayas, Mindanao na yata sila eh. Alam niyo po, ako hindi abogado pero ang tingin ko dyan, economic sabotage yan eh. Yung ginagawa ng kumpanya na yan, sabotahe sa ekonomiya yan. Ano ba ang sabotahe sa ekonomiya? Ang bigat niyan. Okay? So, it's high time, no, na yung mga Pilipino magsama-sama. Hindi porket malaki, no? Kami po ang karanasan po namin sa Water for All refund movement sa kasaysayan namin dito sa National Capital Region. Parang tengang kawali kami na tumitira lang eh. Parang wala nakikinig nung una. Pero nung dulo, natuwa kami. Meron din pala, no? Ito yung sinasabi naming 20% environmental charges.
na advance na kinolekta, wala naman yung sewerage and sanitation. Tayo ng kapital. Sinimulan lang halos after 25 years. Pagkatapos pang murahin ng dating presidente, no, yung issue na yan. Pinagmumura niya, di ba? So, ibig sabihin, makakarating din pala. No? Pero hindi natatapos yung laban. Kaya tama po yung sinasabi ni kasamang Jonathan sa atin. Hindi yung natatapos yung laban sa pagre-raise lang ng issue na ito. Dapat, bahagi tayo dapat dun sa paglikha ng mga disenyo na ito dahil atin po yun. Halimbawa, pwede sigurong tripartite model. Halimbawa, andyan yung gobyerno, andyan yung mga water consumers o yung publiko, nandyan yung kapitalista. Pero, hindi masusunod lang yung kapitalista nang walang pagsasang-ayon ng mga water consumers o power consumers o commuters, no? Doon sa mga policies na yan. Ganon din ang gobyerno. Doon mo ngayon makikita na very transparent at may iwasan yung flood control o yung korupsyon. May iwasan. Ayaw ho nila yun eh. So dapat, igiit natin yun. Dahil atin po yun eh. Kung ayaw naman nila, very simple lang. Binanggit nyo kanina na lumalabas na kapitalista ay tayo mga water consumers. Bakit pa tayo makipag-partner sa kanila? Kung tayo rin naman. So very simple. Ano po? Kung nakikinig yung gobyerno sa atin at nasa tamang linya tayo yung nakapangyayaring sambayan ng Pilipino, dapat tayo mga taong bayan na mag-take over sa tulong ng gobyerno. Ganun po yun eh. Hindi naman ito radikal na solusyon. Hindi po. No? Ito po makataong solusyon para tayo ay mabuhay. Ano po? So, tingin ko, mas malaki pang issue ito kaysa sa flood control eh. Dahil yung flood control, magkano lang yun, sir? 1.8 trillion? Ang tubig ho, hindi lang 1.8 trillion yan. Araw-araw, kada patak niyan o walang patak yan, yung malakas na hangin, ang inyong mga metro, ang lakas ng sipa niyan. Kayo rin nagbabayad, tayo rin nagbabayad. Araw-araw tayong ninanakawan. So, it's high time. Hindi lang San Jose del Monte, hindi lang Tarlac, hindi lang San Pablo, hindi lang Quezon, no? Hindi lang Bacolod, no? Hindi lang Cebu. Buong Pilipinas po dumadanas ngayon ito, no? So, it's high time for our president, no, to look into this very serious matter. Ano po? Palagi ko, mas mabigat pa to sa issue ng impeachment. Basic po eh. Salamat po. Okay, next. Hello. Mia Layagin po from Your TV News. Last year, I think, nabanggit sa budget deliberation ng DENR ang issue ng prime water. Itong mga issues natin, hindi lang sa Bulacan, kundi sa iba pang mga provinces natin sa bansa. Meron po ba tayong update kung may status siya ngayon sa Congress, itong issue ng prime water? Last year, 2025, merong Senate hearing, no? Alam ko si Senator Risa Ontiveros yung nag-lead yata nito. Pero ganoon no? Namamatay din kasi natatabunan ito ng mas malalaking mga usapin pa. Pero ngayon talaga yung outburst, no? Yung paglaganap na lumabas na yung mga tao para magreklamo. Sana nakakuha to ng malaking atensyon sa mga mababatas natin mula doon sa mababang kapulungan hanggang sa Senado para, sabi nga, high time, no? Napapanahon na pag-usapan natin tong krisis na ito. Pero mismong ang Pangulo nag-utos na imbestigahan eh. Ano nangyari sa resulta ng investigation? Wala. Hindi po kami masyadong aware kasi kami araw-araw kami ang katibayan ng investigasyon. So pag walang tumulong tubig sa gripo namin, yun na yun, 100% na yun, di ba? Kasi sa Senate, in aid of legislation lang eh. Pero yung Pangulo mismo, narinig ko inutos yan, in-announce yan ni Yusek Claire Castro na paimbestigahan. So parang wala nangyari. Diretso yung pag-iirap nyo. Ganito na lang po ang gagawin natin. Tayo ay tutungo mismo sa ombudsman. Kalampagin natin yan para kumilos at imbestigahan
Ano ba? At mula doon, makakakuha tayo ng magandang ano dyan. Kapag di kumilos o kumilos, no? Tingin ko yun na yung first step, no? Hindi na tayo dapat maghintay ng mga ano. Alam naman po nila eh. Alam naman po ng mga nanunungkulan. At tingin ko, kahit po ang San Jose del Monte LGU, may action na silang mga ginagawa rin eh. Ano po? Pero dapat mas maging i-democratize yung buong process at pabilisin talaga. Pabilisin, no? Hindi makapaghintay. Tubig po ito eh. Tubig eh. Ang issue, hindi bukas. Ngayon na po. Okay. Controversial take, kasi nagbabasa po ako ng mga reports kanina. And meron doon na parang, since ang Prime Water ay dating owned ng Villar family, baka daw kaya hindi siya nagpupurso sa Congress and sa Senate ay dahil meron tayong members ng family ng Villar. Anong take niyo po dito? Alam niyo po, ang tawag ko dyan, mga trapo. Tradisyonal na politiko. Umuupo sa gobyerno para sa kanilang mga personal na interest na kanilang mga negosyo para maproteksyonan. Tingnan nyo ho, baka maubos yung mga taong nariyan. Mataas na kapulungan o mababang kapulungan o kahit pumunta ka sa mga lokal, baka maubos yan. Ano po? Pero again, meron nga tayong batas eh. Nanumpaho sila sa saligang batas. Natutupad. No? Tutupadin nila ang saligang batas. Kapag di sila tumupad, singilin na natin. Singilin na po natin sila. Tayo na po mismo, no, na maging partners in development, mga lugar naman natin yan eh. So, pangit din naman sabihin na baka sa mga oras na to, baka sabihin naman yung ibang kampo, hindi, politika yan eh, kasi boboto sa impeachment yan. Wala akong kinalaman yung usapin dito ng dahil apelyido niya, Villar, at sa kanila yung kumpanya. Hindi yo, ang usapin dito, nagampanan ba nila ng tapat? Naging tapat ba sila? Kung hindi sila naging tapat, ni isang segundo, wala silang karapatan na manatili sa kanilang mga poder ng kapangyarihan. Mahiya naman sila. Okay. Thank you. Bali, last na lang po siguro on my end. Anong eksakto or concrete na actions yung gusto nating ma-receive mula sa ating national government? Gusto ba nating mapalitan ang Prime Water bilang local service provider? Or anong klaseng compensation yung gusto nating makuha from them? Kasi di ba may nabanggit si ma'am kanina na bumibili kayo ng tubig, nagbabayad na kayo ng tubig sa Prime Water pero bumibili pa rin kayo ng tubig kasi nga hindi naman maganda yung quality. So, will we be seeking a compensation mula doon sa mga ganong klaseng gastos na hindi naman na dapat natin ginagawa pa dahil lang sa poor quality ng service? Thank you sa question. Yes, kailangan namin ng palitan ang Prime Water kasi kailangan namin ng maayos at malinis na tubig. Kaya ang hiling namin ay palayasin at patalsikin talaga ang Prime Water sa San Jose del Monte. Yung compensation, no? Unang-una, ang pinakamakatarungang gagawin ay dapat matalo na ito sa korte at makuha nila yung kanilang karapatan na pagpatuloy na mga siwa. Doon magsisimula yung hustisya para sa amin. At tingin ko, makakatulong yung pambansang pamahalaan para pagtibayin yung mga ebidensya. Kung mabilis na magsasagawa sila ng investigasyon, makakatulong yon para pagbatayan ng korte sa kanilang magiging desisyon. Pero maliban doon, kailangan namin ng supply ng tubig. Hindi pa namin maaasahan yung tutulo sa gripo eh. Baka pwede, massively, o malalaking mga truck nila na meron, tumulong po sila sa pagrarasyon ng tubig. Yun yung mga immediate. Pero para sa katarungan at hustisya at yung kompensasyon, ito pala yung kanina po, yung tanong kanina nung isang kasama po natin sa media, ang sabi ay baka hindi makabitaw yung mga lokal na pamahalaan kasi may mga kondisyon na dapat siguruhin yung kanilang kita. Napakawalang hiya po talaga nitong Prime Water. Ang tubig po, maging ang kuryente, no? Natural monopoly po yan, no? Wala silang kalaban sa negosyo. Pag may linya ka ng tubo, hindi pwedeng 3 kumpanya may kanya-kanyang linya ng tubo. Isa lang po yan sa isang jurisdiction. Pag concessionaire ka dyan, mag-isa ka lang, wala kang kalaban. Kaya pag sinalbahe mo, kagaya sa amin,
Sinalbahe kami. Kahit hindi pumatak ang gripo namin, magbabayad kami. Ganon po yung batas na yon, no? Kaiba po yan dito sa Metro Manila, sa Maynilad at sa Manila Water. Sa mga local water district po, meron sinisingil na basic rate. Kaya yung mga nakakuha ka ng subdivision sa San Jose del Monte, nung pandemic po, hindi mga nakauwi. Kung 3,000 pamilya hindi nakauwi ng buong kalahating taon, buwan-buwan po yun, magbabayad sila kahit wala sila doon. May babayaran po sila kahit hindi umandar ang metro, kahit walang tubig. Kaya para sabihing nalugi sila at manghihingi pa sila ng parang danyos o doon sa hindi nila kinita, yung guaranteed na income lang. Ano yan? Igagaranteya yung kita ninyo sa negosyo, pero hindi garantisado na magsiservisyo kayo na makatarungan at dapat sa mga tao. Okay. Tingin na fundamentally, question yun. Okay, salamat from DCXL. Good afternoon po, Mike from RMN DZXL. Balikan ko si Ka-RJ, no, dahil gusto ko susugan yung sinabi ni Val kanina. Ang matinding panawagan kasi ngayon, lalo-lalo na sa social media, sa yung kontrata nitong Prime Water ay kinakailangan na isa ilalim no sa review. May panawagan ho bang UFCC for this Ka-RJ? Magandang marinig mismo sa inyo na Opo. kung meron kayong ganitong... Katulad po ng ginawa namin sa issue ng kuryente, lahat ng mga siningil sa ating mga power consumers, no? Inaatasan natin ang mga ahensya ng gobyerno, partikular ang ombudsman, papunta ng COA at iba pang mga ahensya na i-review ito. Dahil ang tingin namin, sobra yung mga binayad natin. Sobra-sobra. Okay? Sa bahagi po ng tubig, nakita nyo naman yung experience natin dito sa Maynilad, Manila Water, yung sobrang tutok na ginawa, na demanda pa nga ho tayo dyan. Pero may mga panalo tayong nagawa na meron namang mga continuing struggle pa rin. Ganyan din po sa issue ng Prime Water. Hindi natin dapat yan bitawan. But again, hinihingi po namin ang tulong ng ating Pangulo sa usapin ng tubig. Napaka-importante po nito. Kung sila ay dating mga magkakasama bilang mga senador o hindi na dapat tignan yon. Ang tignan na lang yung pangangailangan ng nakararaming mga Pilipino. Dahil ang tubig po, kapag hindi yan maayos sa paggana, apektado ang produksyon ng pagkain. Nagkakaroon po ng krisis sa pagkain. Ano po? Ano yan? Magkakambal yan. Ano po? Bukod pa yun sa mismong presyo ng mga pagkain. So yung immediate na hakbang, pwede po naman na i-impose ng ating presidente yung Article 12 ng National Economy and Patrimony, Section 17 at Section 18. Sa panahon ng pambansang pangangailangan o kagipitan, maaari kahit pansamantala na i-take over ng pamahalaan ang mga utility na ito para sa kapakanang pambayan. Klaro po yun. Crystal clear po yun. Ano po? So it's up to our President kung i-invoke niya yan, particular sa issue, hindi lang sa usapin ng Prime Water, pati na rin sa mga iba pa na may mga halimbawa na mga sitwasyon patungkol po sa tubig. Ganun na rin po ang pagkain. I-address yung usapin ng pagkain. Yung security, yung seguridad sa pagkain. Dahil para matulungan din natin yung ating mga kawawang mga magsasaka. At syempre, tayo, at the end, tayong mga consumers na bumibili ng mga produkto, ng mga pagkain na ito na kailangan natin. So, dyan sa dalawang kambal na panawagan na yan, alam niyo po, hindi lang ito usapin ng mga economic managers. Ang presidente, kaya niyang sabihin yan. Pwede siyang gumawa ng hakbang kaagad. So, para mabunot na po yung paghihirap, no, ng taong bayan sa usapin ng mahal na nitong problema sa tubig at problema sa pagkain. Salamat po. Sir Jonathan naman, sir, do you think panahon na para pumasok na o ipa-take over na sa mga local water utilities
ang ating itong trabaho ng Prime Water? Kalinsunod po doon sa sinabi nung kasama natin kasamang RJ. Tingin po namin, pangunahing obligasyon ng pamahalaan ng kanyang mamamayan. So pagka meron krisis, inihingi namin yung obligasyon ng aming gobyerno. So sa particular sa San Jose del Monte, kailangan may gawin yung lokal na pamahalaan para sa amin. Alam naming wala nang gagawin yung kapitalista doon na matino kasi maraming taon na po yan. Ang inaasahan namin, at tingin namin tama yung ginawa ng lokal na pamahalaan na pag-take over. Kasi hinihingi namin yung accountability din ng lokal na pamahalaan para proteksyonan niya yung kanyang mamamayan. At tingin ko hindi lang ito sa San Jose del Monte. Hanggang sa lahat ng mga bayan, hanggang sa national government, yung binabanggit po ni kasamang RJ kanina pa, di ba? Pag sa panahon ng ganitong problema, ganito kalawak yung kalalim yung krisis, di ba? Gampanin at tungkulin ng pamahalaan na mabilis ang aksyonan po ito. Kahit na nga i-take over pa niya. Kung yun ang marapat na gawin. So, tingin po namin, marapat po yun. Okay, thank you. Last question po, Loli Acosta of DZME. Ayun ka, RJ, tapat, dapat. Mukhang walang tapat di ba? Kasi pagod na tayo, naririnig natin ito lahat. Dapat tapatan po natin. Ayan. So ito na po Tayo. yung pagkakataon na magkaroon ng talagang counterpart na talagang lalaban at lalaban. Dahil crisis na po ito, hindi na po ito ganyang kasimple. Nung araw, nung bata po ako, libre, di ba? Nawasa. Bakit ngayon pinagbabayad tayo? At 3, 4 pa yung mga concessionaires. Ang tanong, sabi mo nga kanina, walang dialogue on the part of the consumers. Tuwing may biglang susulpot na concessionaire, biglang nandyan na lang sila, magulat na lang tayo, binibill na tayo. And yet, ang serbisyo, napakapalpak. Yung severe interruption, babayad ka, tapos may interruption naman pala yung tubig. Yung mga leak and all over billing. Ang tanong na susunod po sa June 28, pwede po ba sumama na rin po kayo? Kasi may malawakang rally dyan sa at crisis, actually, corruption kasama na rin po yan Kung talagang gusto natin na ma-resolve ito. Thank you. Alam niyo po, ang dapat nga panawagan natin sa 28, dapat tapat. Kasi di ba, flood control, corruption, ganun din Di po ba? Ang pagkakaiba nga lang nito, ito, sa bagay, infrastructure yon, pero ito kasi araw-araw ito Araw-araw na corruption do. Araw-araw na pagdurusa. Kaya matinding usapin. Sasama po tayo dyan sa pagkilos na yan. Salamat po. Okay, ako kasi yung magulang ko tsaka mga kapatid, taga San Jose del Monte. Bakit umabot ng 8 years? At siguro panahon na ba para palitan din? Kasi mag-asawang Robes ang nanunungkulan dyan Yung mayor tapos yung congresswoman. Bakit tumagal ng ganon? Siguro ilang buwan lang o isang taon, matagal na Pero bakit umabot ng 8 years ang problema at hindi nasolusyonan? Kayo po, taga San Jose del Monte. Matagal ng reklamo ng mga mamamayan ang usapin po ng tubig. Sa totoo po, lalong lumalakas yan pag nagkakaroon pag lagi papalapit yung eleksyon. Nagiging electoral agenda. Kung gaano po bakit ito tumagal, hindi po namin alam. Pero alam namin matagal na yung problema. Siyempre maraming sagot po dyan kung bakit yan tumagal, no? Pwedeng politika, pwedeng control, pwedeng legal, no? Dahil hanggang ngayon nga nagdesisyon na nga yung lokal na pamahalaan, pero Ramirez back pa yung prime water. At ginagamit nila yung legal na karapatan nila na nakasaad doon sa joint venture agreement. So sa mga bagay po na yon, baka hindi kami yung tamang makakasagot. Pero ang malinaw sa amin, dapat nga noon pa sinolusyonan na ito. Siguro pwede mag-isip na yung mga botante sa San Jose del Monte. Malapit na po ang Pwede po. 2028 elections. Matagal na rin nanungkulan ng mga Robes. Tumagal ng taon-taon, 8 taon yung problema. Okay, so yan lang po muna yung ating sa Agenda Forum. Salamat po sa inyo, Sir Jonathan at kay Sir Martin. Salamat kay Ka-RJ at kay Elena. Salamat po sa inyo at salamat sa lahat ng ating mga kasama na sa ating mga kaibigan sa media at sa pangalan po ni Attorney Fred Mison, ako po si Eli Saludar.
dito po sa The Agenda Forum.